Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong huwag kang pumunta? Para hanapin ako sa kumpanya? Ang gulo ng suot mo. Kung ang aking mga kasamahan ay makita ka, ang hiya ko. Fei, ngayon ang ating ikalawang anibersaryo, bumili ako ng mga tiket sa sine at nagpareserba ng hapunan para sorpresahin ka. Fei, sino siya? Ako ang nobyo niya. Itong bouquet na hawak mo, hindi ba 100 piso lang yan? Mga lalaking tulad mo nagsusumikap pa bang manligaw? Umuwi ka na at maghilamos, okay? Huwag mo na akong lapitan. Fei, kahit na walang-wala ako ngayon, kapag nagtapos ako, hahanap ako ng trabaho. Magtatrabaho ako ng mabuti para mabigyan ka ng masayang kinabukasan. Sipag? Linyon, kahit gaano pa magsikap ang ordinaryong tao, hindi sila makakatakas sa kanilang antas. Ang teleponong gusto ko, ang mga bag, kaya mo bang bilhin? Kahit manood ng sine, kailangan mong hintayin ang ating anibersaryo. Paano mo ako mabibigyan ng kaligayahan? Fei, Itong 100 piso, pambayad sa bulaklak mo. Mula ngayon, huwag kang maging palaka na umaasang makakain ng karne ng sisne. Hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig. Naiintindihan mo? sa harap ng bahay ko, bakit may nakapark na luxury car na ganito? Nanay, ayos ka lang? Ito. So ito ang apo ko? Oo. Apo, Bata. Ako ang lolo mo. nanay, hindi mo ba sinabi sa akin na si Lolo ay namatay maraming taon na ang nakaraan? Anak. Siya talaga ang lolo mo. Noong mga panahon na iyon, gusto kong makasama ang tatay mo. Hindi pumayag ang lolo mo. Kaya tumakas ako kasama ang tatay mo. Pagkatapos noon, ako ay sa lolo mo. Nawalan ng komunikasyon. Nanay, hindi ko akalain noon na napakarebelde mo. Ang lolo mo. Siya ang chairman ng Wading Group. Sa pagkakataong ito, bumalik siya. Para dalhin ka pabalik sa pamilya Leo. Payag ka ba? Wading Group? Liu Zitong? Api? Ang pinakamayaman sa 3 lalawigan sa Timog Kanluran? Oo. Bata. Tiyak mahirap ang naging buhay mo sa mga nakaraang taon. Kulang ang baon mo, di ba? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka ni Lolo ng pera. Mayroong 100 milyon sa card na ito. Kunin mo at gamitin mo muna. Humingi ka pa kung hindi sapat. Magkano? Kunin mo na. Ito, baon lang yan. Maraming pera ang lolo mo. Huwag mo nang isipin masyado. Pwede kang manatili muna sa nanay mo. Una, tulungan mo akong asikasuhin ang negosyo sa Qingyang. Pag-iisipan natin ng dahan-dahan. Ako? Ang mamahala? Nasa kolehiyo pa ako. Bukod pa rito, hindi pa ako nagnegosyo. Hindi ko kaya. Nag-aaral pa ako sa kolehiyo. At hindi pa ako nakapagpatakbo ng negosyo dati. Hindi iyon problema. Ang sangay ng Qingyang ay medyo matatag. Mag-aatas din ako sa'yo ng isang may kakayahang katulong. Maaari kang mag-aral at matuto ng negosyo ng sabay. At ang perang kinikita ng sub-company ng Qingyang, magagamit mo ayon sa gusto mo. Ang isang lalaking walang pera ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Nakuha mo? Si, Hahaha. Iyan ang mabuti kong apo. Unang bagay bukas, pumunta ka sa sub-company ng Qingyang.
at pumalit bilang chairman. Hmm. Narito na ang chairman. Kailangan mong gawin ito ng maayos. Gumising ka. Oo, Tay. Nagtataka ako kung ano ang bagong chairman na ito ay katulad. Biglang napunta sa aming sub-company. Sa pagkakaalam ko, ang taong ito ay malamang na Chairman Liu Zizhong na kamag-anak. Talaga. Siyempre totoo. Ginoong Wu siya mismo ang nagsabi sa akin. Ang tatay niya ay ang pangkalahatang tagapamahala. Hindi siya magsisinungaling, di ba? Fei, talaga bang kasama mo si Ginoong Wu? Kailangan mo kaming alagaan simula ngayon. Si. Bakit nandito na naman siya? Lin Yun, tumigil ka dyan. Mayroon akong importanteng bagay na gagawin ngayon. Walang oras para makipag-away sa'yo. Umalis ka sa daan ko. Anong ginagawa mo? Ito ang Wading Tower. Bitawan mo ang anak ko. Tay, patayin mo siya para sa akin. Gusto mo akong patayin? Ikaw, hindi sapat. Hindi ako sapat? Tingnan mo lang ang sarili mo. Kawawa ka naman. Hindi mo man lang mapanatili ang nobya mo. Isang lalaking tulad niyan. At lalakas loob kang hamunin ako. Lin Yun, kung patuloy mo akong iniistorbo, hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Umalis ka na dito. Ikaw? Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Ikaw. Ginoong Wu, bilisan mo. Magpatawag ka ng tao na itapon siya palabas. Kung ang bagong tagapangulo makakita ng ganitong uri ng tao na gumagawa ng gulo sa pintuan ng kumpanya, siguradong sasabihin niya na hindi namin pinamahalaan ng maayos ang mga bagay. Tama. Tawagin ng seguridad. Hindi na kailangang tumawag ng seguridad. Dahil ako ang bagong itinalagang tagapa, ngulo. Hahaha. Ano? Ikaw ang ngayong bagong itinalagang tagapangulo? Iyon ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko sa buong taon. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang sariling apo ni Liu Zizhong? Lin Yun, pwede bang tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo? Ang bagong tagapangulo ng Huading Group, isang taong tulad mo, ay maaaring magpanggap? Bilang iyong dating kasintahan, talagang nahihiya ako. Ngayon, walang naniniwala sa katotohanan. Ikaw, Ito ang pribadong kotse ni Tagapangulo Leo. Bilisan mo, dumating na ang bagong Tagapangulo. Lin Yun, narito na ang totoong tagapangulo. Tingnan natin kung gaano katagal mo mapagpapatuloy ang pagpapanggap. Secretary Zhang, bakit ikaw lang ang nandito? Nasaan ang bagong chairman? Ang bagong chairman, dapat nakarating na. Hindi mo ba siya nakita? Hindi namin nakita. Nandito kami buong oras. binabantayan ng pinto. Secretary Zhang, ano ang tinititigan mo? Wala. Baka pumunta ang bagong chairman sa opisina muna. Lahat, pwede na kayong umalis. Tapos na, chairman. Hindi mo ba makikilala ang lahat? Makikita mo siya mamaya. Lahat, umalis na. Bumalik sa trabaho. Hoy! Nasaan si Lin Yun? Malamang alam niyang nahuli siya at tumakas ng maaga. Nakatakas siya ng madali sa pagkakataong ito. Kung makikita ko siya ulit, babasagin ko ang mga binti niya. Ang pagiging mahirap ay isang bagay, pero ang walang prinsipyo, mas malala iyon. Talagang bulag ako dati. Young Master Lin, bakit ka nag-atubili kanina na makipagkita sa lahat? Hindi ba ito mas masaya? At pinapayagan din ako nito na makita ang tunay na ugali ng mga tao ng mas malinaw. Basta masaya ka.
Magsagawa ng masusing investigasyon para sa akin tungkol sa mga ginagawa ni na Wu Hai at Wu Dayong sa kumpanya sa nakaraang ilang taon. Huwag baliwalain anuman, ang bakas o pahiwatig. Oo. Uy, tumigil ka sa pag-iyak. Punasan mo ang iyong luha. Ano bang problema sa kanya? Lin Yun, sa wakas nakabalik ka na. Pero, natatakot ako na mabigo rin tayo. Dahil lahat yan kay Zheng Dawei. Kaninang umaga, nang si Wang Shui ay nag-submit ng group assignment, pahiwatig niya sa kanya. Ngayong gabi, napumunta muli sa kanya. Kasalanan ko kung bakit kayo nasangkot. Ano bang kinalaman mo dito? Narinig ko na ang tungkol sa bagay na ito kay Zheng Dawei. Gamit ang mga kredito para akitin ang mga babaeng estudyante. Hindi ako makapaniwalang totoo pala lahat. So, mayroon ka bang magandang ideya? Okay lang kung tayong dalawa ang bumagsak. Pwede naman nating ulitin ang kurso. Pero si Wang Shui ay nagsumika para makuha ang graduate recommendation niya. Kung siya ay bumagsak, tapos na siya. Maghintay ka rito para sa balita ko. Lin Yun, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Si Zheng Dawei ay may koneksyon. Ang graduate recommendation ko, kung mawala man, okay lang. Kung magagalit mo siya, mapapaalis ka. Huwag kang mag-alala, magiging maayos ako. Estudyante, ano ang maitutulong ko sa'yo? Prinsipaw, gusto kong mag-donate sa paaralan. Estudyante, ang iyong kabutihan ay pinahahalagahan namin. At saka, ang aming paaralan ay hindi nangangailangan ng ilang 10 o ilang daang dolyar na donasyon. Itago mo na lang para sa sarili mo. Prinsipaw, hindi ako nagdo-donate ng ilang 10 o ilang daan, kundi 10 milyon. Magkano daw ang sasabihin mong gusto mong i-donate? 10 milyon. Hindi ka estudyante, nagbibiro ka, di ba? Nag-donate ka ng 10 milyon. Pwede mong ipadala sa akin ang numero ng bank account ng paaralan. Ililipat ko na ngayon. Principal, pwede mong tawagan ang finance ng paaralan para kumpirmahin kung nakatanggap na sila ng 10 milyong donasyon. May tao po ba? Principal, kakakuha lang namin ng 10 milyong donasyon. Ah, ganun ba? Ang donor, nasa harap ko siya. Kaya, itong estudyante, pakiupo. Gagawa ako ng tsaa para sa'yo. Pero principal, itong 10 milyon ko ay hindi libreng donasyon. May dalawa akong kahilingan. Sige, sige. Una, Baka maging busy ako sa hinaharap, kaya baka makaligtaan ko ang ilang klase. Sana ang paaralan ay hindi ako parusahan sa pagliban. Siyempre, kung kailangan ng paaralan ng donasyon, makakatulong ako. paano yun naging pagliban? Humingi ka na ng permiso sa akin para lumiban. Pangalawa, hinihingi ko na ang paaralan ay i-expel si Zheng Dawei. Matagal na niyang inabuso ang kanyang posisyon. Ang mga taong tulad niya ay hindi dapat nasa paaralang ito. Ganun ba? Aasikasuhin ko agad. Salamat, Principal. May mga gagawin ako. Aalis na ako. 1. Binata, kung may mga problema ka sa hinaharap, pwede mo akong tawagan kahit kailan. Lin Yun, hindi ko inakala na ang na-expel ay si Zheng Dawei. Makatarungan ng langit. Siguro. Tara na, mag-celebrate tayo ngayon. Sige, ako na ang bahala. Lin Yun, mali ba ang pinuntahan natin?
Nandito lang. Pumasok ka. Lin Yun, hindi tayo makapasok doon. Kahit ibenta mo ako ngayon, hindi ko pa rin kayang ipagamot sa iyo ang pagkain na ito. Walang nagpapabayad sa iyo. Ako na. Bakit hindi mo sinabi? Papasok ako at mag-order muna. Tara na. Lin Yun, paano kung pumunta tayo sa kalye ng pagkain sa labas ng paaralan? Mukhang mahal ito. May pera ako. Dapat mong aminin, ang isang magarbong restaurant talagang nakakabusog. Busog ka na? Nasiyahan ka ba? Ang kabuuang halaga ay 28,800 at 80 dolyar. Iyan ba ay cash o card? Card. Pwede bang magbayad gamit ang mobile? Siyempre. Ano po ang problema? Ang aking telepono at ang aking bank card ay nawala pareho. Sandali lang, tatawag ako ng kaibigan para magbayad. Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Bilisan mo. Huwag maniwala sa kanila. Siya ay isang walang perang estudyante lang. Kung aalis kayo, sila lahat ay tatakas sa bayarin. Mr. Wu, kilala mo sila? Oo naman, mga walang kwenta sila. Tawagan mo ang pulis. Sa pagkain na ito, hindi sila makakabayad. Tatawagan ko na ang pulis ngayon din. Uy, Ikaw, ano ginagawa mo? akala mo ba? Sa pag-agaw ng telepono ng waiter? Yun na? Mayroon pa akong isa. Gamitin mo ang sa akin. Uy, huwag mong tawagan ng pulis. Batang babae, ikaw niloko ka niya, di ba? Tawagin mo akong kuya. Ang bill mo, ako na ang bahala. May dala akong 200 yuan. Yung natitira, pwede ko bang bayaran ng hulugan? Ibibigay ko sa iyo ang ID at student card ko bilang garantiya. Pangako babayaran ko ito. Mayroon akong 20. Fei, nakita mo ba yon? Ngayon, may mga tao na may 20 piso lang sa bulsa, naglakas loob, kumain sa 5-star restaurant, at hihingi ng hulugan? Mula ngayon, lumayo ka sa mga taong tulad nila, malayo. Huwag mong mahawa sa kanilang baho. Oh, Master Hao, dati bulag ako, di ba? Pero ngayon pinagaling mo na ako. Tungkol sa kanya, matagal ko na siyang pinutol. Ikaw luhod ka. Dilaan mo ang sapatos ko. Ang pagkain ngayon ako na ang bahala. Paano mo ako maiinsulto ng ganyan? Ibig kong sabihin, insulto. Batang babae, kung mas mayaman ka sa akin, pwede mong gamitin ang pera para insultuhin din ako. Ako na ang bahala dito. Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Kung may mas mayaman sa iyo, maaari ka nilang insultuhin kahit kailan. Tama? Siyempre. Pero, may pera ka ba? Bibigyan kita ng 200,000. Dilaan mo ang talampakan ng sapatos ko hanggang malinis. 200,000. Kalokohan. Bayaran mo muna ang bill ng mesang ito na 20,000 dolyar. Tagapamahala, dumating ka sa tamang oras. May kumakain dito at tatakas sa bayad. Tawagan ng pulis at ipaaresto sila. Kumusta? Ang bill ninyo ay nabayaran na. Narito ang inyong telepono. Salamat. Hindi na kailangan maging masyadong magalang. Kasalanan namin na hindi kayo naasikaso ng maayos. Sa susunod na pumunta kayo, maaari ninyo akong kontaken ng direkta. Ako mismo ang magseserbisyo sa inyo. Baliw ka ba? Tingnan mo nang mabuti kung sino sila. Hindi mo man lang ako personal na pinagsilbihan. Master Wu, sa tingin ko, ang hindi nakakilala sa katayuan ng kilalang panauhin na ito ay ikaw.
Anong katayuan ang meron siya? Hindi ba estudyante lang siya? Nakatanggap si Jik Xiaobao ng 200,000 yuan. Ang 200,000 ay pumasok na. Talagang 200,000 iyon. Ngayon, maari mo bang dilaan ang talampakan ng aking sapatos hanggang malinis? Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Tiyak na umutang ka noon. Sinusubukan mo bang umatras? Sinasabi ko lang ang totoo. Kung hindi, ipaliwanag mo kung saan mo nakuha ang perang iyan. Master Wu, ang taong nasa harap mo ay ang pinakamayamang tao sa 3 katimugang lalawigan ni matandang guro Liu Zishang. Apo, Siya may hinahawakan ba siya sa'yo? Anong uri ng leverage? Tinutulungan mo ba talaga siya? Lin yun? Yung role-playing game mo ba? Adik ka dyan, di ba? Lumaki akong kasama ka. Ano ba talaga ang pamilya mo? Alam ko naman. Itong mga sapatos. Dilaan mo ba o ano? Hindi ako dudila. Kung may lakas ka ng loob, ipahawak mo ako at painumin akong dumila. Sobrang bigo ako sa'yo. Para makuha mo ulit ako, nangutang ka talaga at nagpanggap ka para sa akin. Itong 200,000, hindi ko ito ibabalik sa'yo. Ituring mo na lang na para sa nakaraang 2 taon na kabayaran sa nasayang kong kabataan. Iminumungkahi ko, mula ngayon, dapat maging disenteng tao ka na lang. Tara na. Yung ganyang lalaki at naglakas loob siyang makipagpusta sa akin, dapat tingnan niya muna ang sarili niya. Karapat-dapat ba siya? Hindi, sandali. Sige, hindi mo sila dudilaan, pero ibalik mo ang pera. 200,000 para sa 2 taon? Hindi na kailangang habulin siya. Siya na. Pre! Baliw ka ba? 200,000 yan. Hoy, Secretary Jiang. Bukas ng umaga, pupunta ako sa opisina. Lin yun. Alam naming nasasaktan ka sa hiwalayan, pero sa harap namin, hindi mo kailangang magpanggap, okay? Sa mundong ito, maraming mabubuting babae. Tiyak na makakahanap ka ng mas magaling. Oh, sige na nga. Anong sekretarya? Anong kumpanya? Ang gulo naman. Yung gastusin mo nung nakaraang buwan na inutang mo sa akin, at ngayon sinasabi mong apo ka raw ng pinakamayamang tao? Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamahalaga ngayon ay mabawi ang pera. Ang interes ng utang na iyon ay nakakatakot kataas. Hindi mo pwedeng balewalain ito. May 200 ako dito. Alam kong hindi sapat, pero gamitin mo muna. Para sa iba pa, may gagawin tayo. Akala mo ba talaga nagpapanggap ako? Hayaan mo munang ihatid kita sa bahay. Oy, Tay, hindi mo pa ba nakilala ang bagong chairman? hindi pa. Anong ibig sabihin niya nito? Tay, ang sitwasyon natin, hindi pa ba ito natuklasan? Imposible. Linis ko ng linis sa lahat ng mga taon na ito. Wala akong iniwang ebidensya para mahuli ng kahit sino. Mabuti, mabuti. Lin yun, tungkol kahapon, pinabayaan ko na. Pero sinundan mo ako sa kumpanya ko. Akala mo hindi kita sasaktan. Tigilan mo yan. Jay, kamakailan, siya ay ginagambala ako parang multo. Kailangan kong turuan siya ng leksyon. Kung hindi, paano kung masaktan niya ang chairman? Secretary Zhang, bakit ka nakikisama sa mga taong mababa ang uri na magkasama kayo pumunta rito? Hindi naman siguro. Napaamo ka rin niya, di ba? Wu Dayong, tanggal ka na sa trabaho. Anong sinabi mo? Sa lahat ng mga taon na ito, sinasamantala ang pagiging punong tagapamahala ng kumpanya. Nagnakaw ka at tumanggap ng suhol. Nagmalabis ng pondo ng kumpanya at ibinenta mo pa ang mga sikreto ng kumpanya para sa sarili mong pakinabang. Akala mo ba talaga na ang ginawa mo ay perpekto at walang hahakot? Bastos ka. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Secretary Zhang, naging tapat ako sa kumpanya. Hindi ako gumawa ng anumang laban sa interes ng kumpanya. Siya ay naninira.
Wu Dayong. Iminumungkahi ko na tingnan mong mabuti ang mga dokumento sa kamay mo muna. Tatay, ano ang problema? Sino ka ba talaga? Ang mga bagay na ito. Saan mo nakuha ang mga ito? Siya ang gusto mong makilala, ang bagong chairman. At apo ni Chairman Liu. Imposible. Masama siya. Paano siya magiging apo ni Chairman Liu? Mahirap paniwalaan, di ba? Pero ano ang magagawa mo? Si Liu Jijong talaga ang lolo ko. Binatang Lin. Nabulag ako at hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ang nangyari dati ay isang hindi pagkakaunawaan. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako ngayong isang beses. Ikaw lang ba ang may kasalanan? Bakit ka nakatayo dyan? Lumuhad ka. Humingi ka ng tawad kay Guro Lin. Tay, siguro peke siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Nandito si Kalihim Zhang, at matapang ka pa ring magtanong. Sa pagkatao ni Guro Lin, humingi ka ng tawad. Gurulin, nakikiusap ako. Patawarin mo kami. Ngayon, kaya mo bang dilaan ang talampakan ng sapatos ko at linisin ito? Ano? Ayaw mo ba? Sinabi ni Guro Lin na dilaan mo ang sapatos niya. Pinapaboran ka niya. Ngayon, dilaan mo. Wuhay, niura ka ng dangal mo. Ano ang pakiramdam? Nakakaba. Kalihim Zhang, ihatid mo sila sa hukom. Guro Lin. Guro Lin. Maawa ka. Guro Lin. Lin yun. Pumunta ka talaga rito para sa $200,000 lang? Talaga bang hinabol mo ako rito para dyan? Ikaw. Huwag mong sabihing pumunta ka upang makita si pangkalahatang tagapamahalawu? Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala. Inabisuhan lang sila na ang ama at anak ay sinibak. Sinibak? Si Wu Xiao ay isang senior executive at ang kanyang ama ay ang pangkalahatang tagapamahala. Walang sinuman maliban sa chairman ang makapag-alis sa kanila. Anong ginagawa mo? Hoy, ako. Mali ako. Talagang alam kong mali ako. Hoy, Secretary Zhang, patawarin mo ako. Ikaw. Naniniwala ka na ba sa akin? Ikaw. Kumapit ka na sa bagong chairman. Lin Yun, ano ang itsura ng bagong chairman mukha? Balita ko napakabata niya. Maari mo ba akong dalhin para makilala siya? Lin Yun, kung tutulungan mo akong makalapit sa bagong chairman, kung gayon, ang 200,000 mababayaran ko sa iyo. Bukod pa riyan, kung ako ay magiging babae ng chairman, kung gayon tayong dalawa ay maaaring mag-ingat sa isa't isa, di ba? Talaga bang gusto mong makilala ang bagong chairman? Siyempre. Sige, sa susunod na linggo, ang grupo ay magdaraos ng isang welcome banquet para sa bagong chairman. Sa panahong iyon, lahat ng mga elite at maharlika ng lungsod ng Qingyang ay darating. Maaari kitang bigyan ng imbitasyon. Lin Yun, alam ko na may pakialam ka pa sa akin. 50,000. 50,000? Niloloko mo ba ako? 50,000 para sa isang imbitasyon? Kalimutan mo na. Mas mabuti kung hindi ka nagsisinungaling sa akin. Natanggap na ang 500,000. May ipapadala akong tao na magdadala ng imbitasyon sa iyo. Sana sa susunod na makita mo ang bagong chairman, masaya ka pa rin tulad ngayon. Oy, Lin Yun. Bilisan mo, bilisan. Huwag kang magtagal. Umupo ka. Lin Yun, kaka-break mo lang, di ba? Ipinapakilala kita sa isang napakagandang babae. Yung babaeng si Fei Fei ay hindi karapat-dapat sa iyo.
Kumustahin mo siya. Tara na. Kumusta? Ako si Lin Yun. Ako si Guo Xiaoxiao. Wang Shun, sabi mo hahanap ka ng boyfriend para kay Xiao. Siya ba to? Kwento mo sa amin. Tungkol sa background ng pamilya niya. Bueno? Average lang akong tao. Mahirap lang ang pamilya ko. Wala nang masyadong masabi. Hindi. At gusto mo ng kasintahan na ganyan, isang lalaking tulad niya. Oy, Wang Sun, anong tingin mo kay Xiao Xiao? May kumpanya ang pamilya niya. At ngayon, nakaugnay sila sa Huading Group. Anong klaseng tao ang dadalhin mo sa harap ni Xiao Xiao? Ang pamilya mo ay may partnership sa Huading Group. Nakikita mo. Ito ang Huading Group, ang imbitasyon sa party. Sa buong buhay ninyo, malamang ay, makikita lang ninyo ito ngayon. Imulat ninyo ang inyong mga mata, at tamasahin ang tanawin. ikaw. Ang kumpanya ng pamilya mo, ano ang pangalan nito? Bakit ka nagtatanong? Gusto mo bang magpadala ng resume mo sa kumpanya namin? Wala. Nagtatanong lang. Ang kumpanya ng pamilya ni Xiao Xiao ay tinatawag na Mingsheng. Hanapin mo ng maayos. Oy, pupunta ako sa banyo. Oy. Hoy, hindi. Sino ang tinatawagan mo? Hindi kita mali ang tinawag. Tingnan mo ang suot niya. Mahigit ba 100 piso ang halaga niyan? Ikaw. Sumama ka sa akin uminom. Bitawan mo ako ngayon. Kung hindi, sisigaw ako. Sige, pumunta ka sa lugar na ito. Hindi ba't dito ka lang para magbenta ng sarili mo? Magkano? Dito lang ako para kumanta. Hindi ako gumagawa ng ganoong klaseng negosyo. Anong ibig mong sabihin na hindi ka gumagawa ng ganoong klaseng negosyo? 5,000. Bibigyan kita ng 5,000. Sumama ka uminom sa akin. Sinabi ko sa iyo, hindi ako umiinom kasama ang mga customer. Ang pagkagusto ko sa iyo ay swerte mo. Ngayon, iinom ka gusto mo man o hindi. Wala kang pagpipilian. Tulong! Okay ka lang? Lin yun. Sino ka? Paano mo ako sinaktan? Nauna ko siyang nakita. Aray, Layas! alis na ako. Hintayin mo ako. Ihahatid kita, pabalik sa school. Ano? Gusto mo pa bang maghintay dito para sa kanya? Lin yun. Pwede mo bang wag sabihin kahit kanino? Dito ako nagtatrabaho. Sige, pero ang lugar na ganito, maraming masasamang tao. Mas mabuting huwag kang pumunta dito ng madalas. Alam ko. Sinabi ni Linyo na pupunta siya sa banyo. Bakit hindi pa siya bumabalik? Baka natatakot siya. Napagbabayarin natin siya. Tumakas siya ng maaga. Sabihin mo sa kanya, bayad na ang bill. Hindi na kailangan magtago. Kalokohan ang sinasabi mo. Hindi naman ganoon. Tai-text ko siya ngayon. Wow! Limited edition ba ang kotse na ito? Isang Lamborghini. Ang ganda. Ang kotse na ito ay malamang. Nagkakahalaga ng 10-10 milyon, di ba? Oo, Global Limited Edition. Hindi mo ito mabibili kahit may pera ka. Ang kotse na nakapark dito. Malamang na nasa malapit lang ang may-ari. Pwede ba nating makita ang mukha ng mayamang binatang ito? Oo, kung makilala natin siya, mas maganda pa. Akin ang kotse na ito. Sa itsura mong iyan, nagmamaneho ng Lamborghini. Mas maganda pa kung magbisikleta ka na lang. Dati akala lang na medyo mahirap ka, pero hindi ko inaasahan na ganito ka pala. At ganito ka rin pala kasama. Madali mong nasasabi ang mga kasinungalingan. Hindi na ako dapat pumunta ngayon. Pre, masyado ka nang lumalayo sa ginagawa mo. Mahihirapan tayong mag-ayos niyan mamaya.
Akin na ba ito? Sakay ka. Ikaw. Ano pang hinihintay mo? Sakay na. Teka, pero ako, saan ako uupo? Salo. Lin Yun, sa iyo ba talaga ang kotse na ito? Hindi mo ba sinabi na sobrang hirap ng pamilya mo? Lin Yun, bumalik ka rito. Xiao Xiao? Talagang hindi sa kanya ang kotseng iyan. Kung hindi, paano tayo hindi man lang nakarinig ng kahit anong bulong? Oh, sige na. Basta pinarentahan niya lang iyan, pinahiram, o ninakaw pa nga. Pakinggan mo, maganda ba pakinggan ang sa akin? Guang Zon. Lin Yun, talagang naaaliw ka sa ginagawa mong ito, di ba? Noong pinarentahan mo ang kotse na ito, bakit hindi mo ako tinawag para sumama? Ang kotse na ito, ang renta sa isang araw. Magkano ba? Para sa isang blind date, hindi mo kailangan ng ganito kalaking palabas. Ah, tama, may naalala lang ako. Bakit si Wang Shue kasama mo? Suot pa niya ang damit mo. Lumabas siya kasama ang mga kaibigan niya at nakatagpo siya ng isang tao tungkol sa mga damit. Nagmarumi ang kanyang damit. Kaya pinahiram ko sa kanya ang jacket ko. Alam ko na, hindi naman kayo nagtatago sa akin. At lihim na nagde-date, di ba? Lin Yun, salamat sa gabing ito. Walang anuman. Umakyat ka na. Naglaba ako ng mga damit. Ibabalik ko sa iyo ang mga ito. Lin Yun. Pakiramdam ko si Wang Shue ay may gusto sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Si Wang Shue ay isang mabuting estudyante. Anong ibig mong sabihin? Ano naman kung mabuti siyang estudyante? Hindi pwedeng mag-date ang mabubuting estudyante? Bakit hindi ko napansin dati na si Wang Shue ay maganda siya at magaganda ang grades niya at maganda ang personalidad niya? Perpekto siya para sa iyo. Tama na. Tigilan mo na ang walang kwentang sinasabi. Bukas na ang dorm. Yay. Hindi, teka, seryoso ako. Si Wang Shue talaga ay isang magandang match, pero may problemang pinansyal ang pamilya niya. Kung kayo ni magkakasama, baka medyo mabigat ang pressure. Doon ang dorm, nalampasan mo. Hindi ako babalik sa dorm ngayon. Saan ka pupunta? Ibalik ang bisikleta. Lin Yun? Lin Yun? Tapos na ang klase. Ito ang mga damit na pinautang mo sa akin dati. Nalabhan ko na sila. Si. Ah, nakatulong ka sa akin dati. Gusto ko sanang. Wanzu, lumabas ka saglit. May sasabihin ako sa'yo. Si. Pupunta muna ako doon. Si. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Wanzu, ikaw ang liaison officer ng ating student union. Ang paaralan ay magho-host ng winter sports event ngayong taon. At kailangan namin ng sponsor. Ang sponsorship fee ay hindi bababa sa 200,000. Ipinapaubaya ko na ito sa'yo. 200,000? Sobra namang mahal. Hindi ba dati ay ilang 10,000 lang? Ang winter sports event ngayong taon ay mas malaki kaysa dati. Kaya natural na medyo mas mahal. Pero ang 200,000 ay talagang sobra. Wanzu, ikaw ang pinakamagandang babae sa ating liaison department.
Kung handa kang gumawa ng kaunting sakripisyo. Kalimutan ng 200,000, kahit 2 milyon. Sa tingin ko, may magiging sponsor. Gago ka. Lakas ng loob mo na saktan ako? Hindi mo na ba gusto ang iyong scholarship? Maliban kung pumayag kang maging girlfriend ko, matutulungan kitang makuha ang 200,000 sponsorship na iyon. Bitawan mo ako. Gago ka. Bitawan mo ako. Bitaw. Lin yun. Huwag kang mag-alala. Tinalo mo ako? Pinalo kita. Ano ngayon? Ano? Kailangan ko bang pumili ng araw para paluin ka? Sige, mabuti. Pupunta ako sa principal ngayon. Paalisan ka sa paaralan. Ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Lin yun. Hindi ba't 200,000 lang naman ang sponsorship? Ipinapangako ko sa iyo. Sinabi mo lang na hindi mo kaya, ngayon pumapayag ka na. Dahil sa batang ito, di ba? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Sige. Dahil sinabi mong kaya mo, kung hindi mo kaya, ang presyo. Alam mo na mismo. Alam ko, Huwag kang mag-alala. 200,000 lang naman. Tutulungan kita. Ha ha ha, 200,000 lang. Kung kaya mong makakuha ng 300,000 sponsorship, tatakbo akong hubad sa palaruan. Huwag kang magbago ng isip. Siguradong hindi ako magsisisi. Pero kung hindi mo kaya, Aalis na lang ako sa paaralan. O tatanggapin ang anumang parusa. Lin yun, huwag! sige. Bibigyan kita ng 3 araw na palugit at ang kumpanyang mag-sponsor ay dapat isang malaking kumpanya na may market cap na higit sa 100 milyon. Ang maliliit na negosyo ay hindi karapat-dapat mag-sponsor sa ating paaralan. 3 araw. At isang kumpanya na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong dolyar. Malinaw na sinusubukan mong gawin itong imposible para sa akin. Maaari kang tumanggi at pagkatapos ang batang ito ay mapapaalis din. Ikaw, Tatanggapin ko. Pero, hindi ko kailangan ng 3 araw. 1 araw ay sapat na. Ha ha ha. Hinahanap mo ito. Maghintay ka lang, lalabas ka dito bukas. Ano ang tinitingnan mo? Lumabas kayo dito, lahat kayo. Lin yun. Huh? Paano ka pumayag diyan? Malinaw na siya ay sinusubukan kang lokohin. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako maloloko. Siya, dahil sa ganito na, kung hindi mo talaga kaya, pupunta ako at kakausapin ang principal. Kahit ano pa, hindi ko sila hahayaang paalisin ka. Hindi mo kailangang makialam. Magtiwala ka sa akin. Jilin, ang mga bagay na hiniling mo ay handa na para sa iyo. Siya nga pala, may kooperasyon ba tayo sa isang kumpanya na tinatawag na Ming Sheng? Kailangan kong tingnan. Kung mayroon, agad na wakasan ang lahat ng kooperasyon. Gayon din, ang aking piging ng inaugurasyon, huwag mo rin silang anyayahan. Aking, Opo. Hi. Anong ginagawa mo dito? Alam mo na hindi matatapos ang misyon mo? Alam mo na hindi matatapos ang misyon mo? Sayang, huli na. sino nagsabi sa'yo na nandito kami para magmakaawa? Sino nagsabi sa'yo na nandito kami para magmakaawa? Ikaw? Handa ka na bang tumakbo ng hubot-hubad? Anong ibig mong sabihin? May sponsor na kami. Ha 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 ha. Pinapatawa mo ba ako? Wala pang 1 oras. Sabi mo may sponsor ka na? Sa tingin mo bobo ako? Hi. Buksan mo at tingnan. Peke ito. Lin yun. Ang paggamit ng pekeng dokumento ay labag sa batas. Peke man o totoo, tingnan mo at malalaman mo. Paano magiging totoo ang lahat ng ito? Ngayon, naniniwala ka na ba? Sa ganyang kaigsing panahon, saan mo nakuha ang napakaraming pera?
Naalala ko may isa pa akong kondisyon. Iyon ay, dapat ang sponsor ay may market value na mahigit 100 milyon. Kung hindi kwalipikado ang sponsor, hindi ko pa rin tatanggapin. Alam ko na. Buksan mo ng malaki ang iyong mga mata at tingnan kung sino ang sponsor. Wading Group. Wala akong ideya. Ang sponsorship mula sa Hwading Group. Paano ninyo nagawa yon? Hindi mo kailangang malaman iyon. Sabihin mo lang sa akin kung ang misyong sponsorship na ito ay natapos o hindi. Oo, tapos na iyon. Kaya ngayon, hindi ba natin dapat tuparin ang ating kasunduan? Huwag mo itong itulak. Gusto mong sirain ang kasunduan? Kaya sinisira ko ito. Ano ngayon? Huwag mong isipin na dahil nakuha mo ang sponsorship, kaya mo akong Daijin. Ako ang pinuno ng departamento ng PR. Oh, talaga? Makikita natin kung gaano ka patatagal. Itulak ang tore. Hoy, Lin Yun! Huwag mo akong ipagkanulo. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mamatay ka para sa magandang dahilan. Ikaw? Ang sama mo. Anong nangyari? Kakakuha ko lang ng balita na ako ay na-promote bilang pinuno ng departamento ng PR. Hindi pwede. Talaga? Magandang balita iyan. Miswang oras na para tratuhin mo kami. Ang mga mata ng mga lider ng paaralan natin sa wakas ay gumaling na. Oh, tratuhin mo kami. Ako ang pipili ng lugar. Ikaw, pumili. Ang restaurant na pinili mo last time, nagpa-LBM sa akin sa buong araw. Ako ang pipili. Hoy, Lin Yun. Hindi ba tayo dapat kumanta ng karaoke? Saan ito? Pwede kang kumanta at kumain dito. At maganda ang serbisyo. Talaga? May lugar na ganito? Hoy, kung ganun, kailangan nating subukan. Hihi. Maupo po kayo. Pasensya na. Sa appointment lang po kami. Hindi kayo pwedeng pumasok. Ano? Ito. Kailangan ng appointment para kumanta? Lin Yun. Ikaw ay ordinaryong tao lang, okay. Pero bakit pati mga kaibigan mo? Ordinaryong tao din? Hindi mo ba alam na ang mga high-end club that kailangan ng advance reservation? Kumusta ang huling 4 na numero ng iyong telepono? Titingnan ko ang reservation mo. Bakit hindi mo kami tinanong ng numero ng telepono? Hindi ba obvious? Dahil halatang hindi nyo afford. Wanzu. Last time, itong siya ay gumamit ng mapanlinlang na paraan. Kaya niya nakuha ang sponsorship. Ngayon nagpapakita na ng totoong kulay, ha? Ikaw, mas mabuti pang sumama ka sa akin. Doon ang kinabukasan. Wala kang pakialam sa negosyo ko. Tsk! Yung video ng tumatakbo. Nasa school forum na. Kailan ka matututo? Huang Zon. Hinahanap mo ito. Sinaktan mo na naman ako. Ikaw ang tinatamaan ko. Magsabi ka pa ng isang salita at hindi lang sampal iyon. Ganoon lang kasimple. Lin Yun, baliw ka ba? Alam mo ba kung sino ang sinaktan mo? Wala akong pakialam kung sino siya. Lin Yun. Tapos ka na. Sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. Ano pang hinihintay mo? Tawagan mo na ang mga autoridad. Sige. Malaking problema ka ngayon. Ganoon ba? Hindi ko alam. Yung sampal na yon, hindi ba sapat? Lin Yun, sino ang iniinsulto mo? Si Mr. Zheng ay hindi titingin sa maliit mong pera. Tama. So, magsasampa pa ba tayo? Hindi na. Mula ngayon, lumayo ka sa amin.
Naintindihan mo? Oo, oo, oo. Hoy, Mr. Jeng! Tigilan mo na siyang tawagan. Wala siyang pera. Nagpapanggap lang siya. Ikaw? Ano ang nangyayari dito? Ginoo, mukhang wala silang reservation. Lin Yun, kahit pinalayas mo si Jeng Fei, anong magagawa mo? Hindi pa rin kayo makakapasok, di ba? Sino ang nagsabing hindi tayo makakapasok? May reservation kami. Tit. Nagtatapos sa 0921. Itong waitress, simulat sa poll, hindi man lang kami tinanong. Ginoo, ako. Sandali lang po. Tingnan ko para sa inyo. Ang impormasyon ng reservation. Mr. Lin, pasensya na po. Itong waitress namin ay bago. Hindi niya alam ang mga patakaran. Personal ko kayong dadalhin sa inyong kwarto. Ginoo, Tumahimik ka. Pumunta ka na at mag-file ng resignation mo. Mr. Lin, dito po. Hindi ako makapaniwala na talaga silang nakapasok. Siguro dahil sumabit siya sa bagong chairman ng Huading Group. Kapag naging babae ako ng chairman, pababayarin kita. Kumusta? I-check po ang room 888. sipok. Miss, ang room 888 ay bayad na. Bayad na? Sino ang nagbayad? Ako ito. Hindi ba tayo nagkasundo na ako ang magbabayad? Pinili ko ang lugar. Ano ngayon? Hindi pa rin ikaw ang magbabayad. Pero marami ka nang naitulong sa akin. Gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Maraming paraan para magpasalamat. Hindi naman kailangang bilhan mo ako ng hapunan. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko para magpasalamat sa'yo? Ano sa palagay mo? Lin Yun. Ako? Ano? Nakuha ko. Pupunta ako agad. Ano ang problema? Lin Yun, may emergency ako. Kailangan ko nang umalis. Hayaan mong ihatid kita. Xiaoxue. Ang kalagayan ng nanay mo ay lumala. Kung hindi siya operahan agad, malalagay sa panganib ang buhay niya. Pero ang halaga ng operasyon, hindi pa sapat ang naipon ko. Kahit 3 araw lang. Kung sa loob ng 3 araw hindi mo makolekta ang pera, ang nanay mo, Magkano ang halaga ng operasyon? hindi bababa sa 300,000. Kailan maaaring magsimula ang operasyon? Basta bayaran mo ang bayad. Maaari kong ayusin ang operasyon kaagad. Sige, maghanda ka na. Pupunta ako para magbayad. Saan ka nakakuha ng ganyang kalaking pera? Dito ka lang at alagaan ang iyong ina. Ang issue ng pera, ako na ang bahala. Lin Yun.
Nagmamadali ako maunang magbayad. Pumila ka sa dulo. Hindi ako pitila. Anong gagawin mo? Sasabihin ko ng huling beses. Pumila ka sa dulo. Oo, lahat ay nagmamadaling magbayad. Pumunta ka sa dulo at pumila. Ginoo, pumila ka sa dulo. Kayo lahat ay nagkakaisa laban sa akin. Sasabihin ko sa iyo, ang bayaw ko ang dekano dito. Naniniwala ka ba? Ipapalayas ko ang mga miyembro ng pamilya mo para mamatay sa labas. Sige, subukan mo. Sige, tatawagan ko ang bayaw ko ngayon din. Hintayin mo ako. Hintay ka lang. Huwag kang tumawag. Ako ang tatawag. Secretary Jiang, nasa Deya Hospital ako ngayon. Sa loob ng 20 minuto, At pinapunta mo ang direktor na pumunta sa iyo, ng personal. Nagpapabida ka ba? Magbihis ka man lang ng maayos. bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pumila ka sa likod. O harapin mo ang mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan, ha? Gusto kong makita kung anong mga kahihinatnan. Saka na natin tingnan. Ayos ka lang ba, Mr. Lin? Hoy, bayaw. Ikaw, dumating ka talaga. Sino ang bayaw mo? Umalis ka, ngayon na. Mr. Lin, kasalanan ko ito. Hindi ko alam na darating ka ngayon. Pasensya na at pinaghintay kita. Ah, tama. Ang ina ng kaibigan mo. Inayos ko na ang pinakamahusay na doktor na siyang mag-aalaga sa kanya. Huwag kang mag-alala sa operasyon. Bayaw, bakit ka masyadong magalang sa kanya? Kilala mo siya, mga guwardiya. Palabasin ang lalaking ito sa labas ngayon din. Hoy, bayaw. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka ba takot na gawan ka ng problema ng kapatid ko? Sino ka? Si Mr. Lin ay mula sa Huading Group, ang chairman ng Qingyang subsidiary. Wang Shui. Ah, Lin. Bulag ako kanina. Minamaliit kita na parang mayabang. Pangako, simula ngayon hindi na ako mangang-api ng iba gamit ang pangalan mo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi mo iniisip na mali ka. Alam mong malagot ka. Direktor, sana ang bagay na ito ay haharapin ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Lin. Papadalhan ko siya agad sa seguridad. Hindi ko ito palalampasin. Anong ginagawa mo dito? Ako. Pumunta ako para sabihin sa iyo na nasa operating room na ang nanay ko. Mabuti naman. Sinabi lang sa akin ng direktor, aayusin nila ang pinakamahusay na doktor para sa nanay mo. Kaya huwag kang mag-alala, magiging maayos ang nanay mo. Mayroon ba sa mukha ko? Narinig ko lang sa direktor na ikaw ay taga Huading Group, ang sangay ng Qingyang, ang tagapangulo. Hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Noong sinabi ko sa iyo dati, hindi ka naniwala sa akin. Kaya pala madali mong nakuha ang suporta mula sa Huading Group. Kaya pala sinabi mong, huwag akong mag-alala sa pera. Lin, si Jilio ay nasa telepono. Kailangan kong sagutin ang tawag. Si, May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Kailangan kong bumalik sa ospital na asikaso ko na lahat. Kung may iba pang lumitaw, tawagan mo ako kahit kailan. si, Siya nga pala. Ha? Sa club kanina, ano ang gusto mong sabihin sa akin? wala naman. Sige, aalis na ako. Siya. Kaya, ikaw at ako ay hindi talaga galing sa iisang mundo pagkatapos ng lahat. Lolo,
Bakit mo inayos na magkita sa bahay? Mas maginhawang mag-usap sa bahay. Huwag kang tumayo dyan, maupo ka. Kamusta ka naman kamakailan? Mabuti naman. Mabuti yan. Siya nga pala, plano kong. Sa iyong inauguration dinner, sabay-sabay na ipahayag ang iyong katayuan bilang tagapagmana ng Huading Group. Haha. Masyado bang maaga? Hindi. Ikaw ang nag-iisa kong apo. Ang Huading Group ay magiging iyo sa kalaunan. Bukod pa riyan, ang iyong pagganap sa subsidiary ng Qingyang ay naging kasiya siya. Lolo, At isa pa. Ang card na ito ay walang limitasyon sa paggastos. Kapag pumunta ka sa mga mall at hotel sa hinaharap, maaari mong matamasa ang pinakamataas na antas ng VIP treatment. salamat Lolo. Tapos na ang klase. Oo, paalis na ako. Darating ako roon sa loob ng kalahating oras. Ito ang nobyo ko. Linyon. Sa'yo, may problema ba? Wala lang. Magkita tayo mamaya. Siya? Akala mo maniniwala ako diyan? Bata, nobyo mo ba talaga si Suyan? Mag-isip ka muna bago sumagot. Ako, ang nobyo niya. Ano roon? Inaamin mo talaga. Alam mo ba kung sino ako? Oh. Dahil alam mo, naglakas loob ka pa ring nakawin ang babae ko. Paano naging pagnanakaw yon? Tinatawag na pagmamahalan yan. Hindi ka lang sapat. Hindi sa'yo. Jiangwu, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? May nobyo na ako. Huwag mo na akong guluhin mula ngayon. Si. Bata, maghintay ka lang. Miss Su, maaari mo na ba akong bitawan? Kilala mo ako? Sinong hindi nakakakilala sa campus beauty ng Qingda? Dahil kilala mo ako, bakit mo sinabi sa akin? Nabitawan kita. Alam mo ba kung ilang tao ang gustong-gusto na ako ang humawak sa braso nila? Iba ang iba. Hindi ako interesado sa iyo. May mga gagawin ako. Aalis na ako. Ikaw, bumalik ka rito. Linyon. Hindi mo kailangang dalhan ako ng pagkain araw-araw. May cafeteria ang ospital. Walang anuman. Sabi ng doktor, naging matagumpay ang operasyon ng nanay ko. Maaari na siyang lumabas sa ospital sa ilang araw. Mabuti naman. Utang ko sa'yo, ang isa pang pabor. Kaya sa pagkakataong ito, paano mo ako babayaran? Sige, nagbibiro lang ako. Malapit nang matapos ang oras. Aalis na ako. Ingat ka. Ano? Hindi mo ba kaya na umalis ako? Hindi. Alis na ako. Wang Shui, gising ka. Wala kang pag-asa sa kanya? Tapos na ang klase. Pupunta ka pa ba sa ospital ngayon para makita si Wang Shui? Oh, Lin Yun. Ngayon, ikaw pumupunta sa ospital pagkatapos ng klase. Sabihin mo na, may nangyayari ba sa inyo ni Wang Shui? ako. Linyon. Hinahanap ka ng beauty ng school. Beauty nga school? Siya talaga ang campus beauty, Lin Yun. Paano ka naging napakaswerte? Bakit pati ang campus beauty nakuha mo? Halos hindi pa ako nakakausap sa kanya. Buwisit. Bakit siya lumapit sa'yo? Ewan ko ba? Sabihin mo na. Anong gusto mo sa akin? Ganyan ka ba makipagtrato sa akin? Sabihin mo lang. O, alis na ako. Tutulungan kita. At ganyan ka makipagtrato sa akin? Tulungan ako? Kanina, sa harap ni Jiangwu, inamin mong nobyo mo ako. Siguradong gagawan kanya ng problema. Kaya? Kaya, nag-ayos ako ng mga bodyguard para sa'yo, para protektahan ka saglit. Pagkatapos ng lahat, dahil sa akin mo siya, na-offend.
Hindi na kailangan. Kaya ko ang sarili ko. May iba pa? Kung wala, aalis na ako. Oy, Ano na naman? Lin yun? Ayaw mo ba talaga sa akin? Hindi naman. May gagawin ako. Ano namang gagawin mo? Part-time na trabaho? Uy. Nag-aalala lang ako. Baka si Jiangwoo ay habulin ka. Kaya inalam ko ang sitwasyon mo. Alam ko na hindi mayaman ang pamilya mo. Kaya madalas kang nagtatrabaho habang nag-aaral. Pero, maari kitang alukin ng sideline na malaki ang kita. Oh, talaga? Gaano kalaki? Bibigyan kita ng 10,000 kada buwan? Sapat na ba ang 10,000? Sapat na ba ang 10,000? And? Hindi ba sapat yun? Nag-odd jobs ka. Magkano ang kikitain mo sa isang araw? Sige, sabihin mo. Ano ang mga tungkulin ko? Magpatuloy kang magpanggap na nobyo ko. Magpanggap na nobyo mo? Si Jiangwoo ay hindi naniniwala na ikaw ang nobyo ko. Kaya nag-set up siya ng isang pagtitipon at sinabihang, isama kita. Ang aming pamilya at ang kanila ay may mga transaksyong pang negosyo. Ayokong gumawa ng eksena. Mukhang bagay na gagawin ko yan. Sinabi ko sa'yo, babayaran kita, 50,000. Kailangan mo lang magpakita. Wala ka nang kailangang gawin pa. Ito ay tseke para sa 50,000. Susunduin kita bukas. Lin Yun. Bakit ka nasa school? Na-discharge si nanay kaninang umaga. Pagkatapos ihatid siya sa bahay, bumalik ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sana sinundo ko kayo at inihatid sa bahay. Wala kaming maraming dala. Sumakay lang kami ng taxi. Ito ay gawa ng nanay ko na homemade dumplings. Pinadala niya sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa amin sa panahong ito. Pakisabi ng salamat sa nanay mo. Lin Yun, nandito ako para sunduin ka. Huwag kang mag-alala sa kanya. Babalik ako para sa mga dumplings at matikman ang mga ito. Lin Yun. Pinangako mo sa akin nung nakaraan. Hindi ka naman aatras, diba? Hoy, bitaw na. Tigilan mo ako sa paghila. Lin Yun, dahil may mga gagawin ka, aalis na ako ngayon. Wang Shui. Lin Yun, noong araw na iyon, ikaw mismo ang nagsabi na kasintahan mo ako. Hindi mo pwedeng baliwalain na lang ako. Noong nakaraan. Huwag mo na akong guluhin pagkatapos nito. Kapag may una, may pangalawa, oo na lang muna sa ngayon. Tara na. Ping, kamakailan, may isang batang walang takot mamatay. Pinipilit niyang makipag-agawan kay Suyan. Yun. Pagdating niya mamaya, kailangan mo akong tulungan. Turuan mo siya ng leksyon, ganoon ba? Ang bastos na yon ay hindi alam na protektado ka sa akin. Ping, ang batang yon ay siguradong sadyang hinahamon ang iyong autoridad. Oy, ang katotohanan na alipores ka ko ang buong Qingda University alam ng lahat. Ang lalaking yon siguradong alam niya. Nakita ko na ang mga taong naghahanap ng kamatayan. Pero ang isang taong ganito kagustong mamatay, hindi ko pa nakikita dati. Huwag kang mag-alala, ang babaeng gusto mo. Hindi ko hahayaan na maunahan ka ng iba. Salamat, Ping. Lin Yun, hayaan kitang makipag-agawan sa akin para sa isang babae. Ngayon, sisiguraduhin kong papasok kang nakatayo at lalabas kang nakahiga. Ping, ito ang lalaki. Kailangan mo akong tulungan ngayon. Turuan mo siya ng magandang leksyon. Jiangwoo, hindi ba sinabi mo ngayon na ikaw ang nag-ayos nito? Bakit nandito din si Ping? Kung sinabi ko na andito si Ping, dadalin mo pa ba ang batang ito? Ping, iginigiit ko na si Lin Yun ang boyfriend ko. Kung galit ka, sa akin mo ilabas. Wala siyang kinalaman diyan. Natatakot ka na ba? Huli na. Suyan, maliban kung luluhod ka at magmamakaawa ngayon, at pagkatapos ay sumang-ayon ng masunurin na maging babae ko. Talaga bang matapang si Ping na ito?
Napakatapang. Si Jiang Wu ay sumama sa kanya kaya sinasaktan niya tayo sa lahat ng oras. Siya ay walang awa at malupit. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, tumakbo ka. Huwag mo akong alalahanin. Anong pinag-uusapan nyo? Ping, tawagan mo ang isang tao para hulihin ang batang ito at pigilan siya para sa akin. Bibigyan ko siya ng magandang. Ping, mali ba ang tao na sinaktan mo? Ikaw ang sinasaktan ko. Wala akong ginagawa. Alam mo ba kung sino siya? Siya. Sino ba siya? Magsabi ka pa ng isang walang kwentang salita at babaliin ko ang mga binti mo. Suyan, maghanap ka agad ng lugar para maupo ang nobyo mo. Ay nako, Suyan, tingnan mo ang nobyo mo, talagang gwapo siya, isang dragon sa mga lalaki, marangal at kahanga-hanga. Sa iyo, perpektong magkapareho kayo. Maupo ka muna. Pupunta ako sa banyo. Sasamahan kita. Sigurado ka? Ibig kong sabihin, hihintayin kita sa labas. Hindi na kailangan. Babalik ako agad. Suyan, maupo ka, pakiusap. Oh, halika, umupo, umupo. Hoy, pupunta rin ako sa banyo. Makinig kayo lahat, alagaan ninyo ng mabuti si Suyan. Kung may magalit kay Suyan, magpapalungkot sa kanya, pagbalik ko, magkakaproblema kayo. Suyan, kumain ka ng prutas, kumain ka ng prutas. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Lin. Kaya, kilala mo pala ako. Oo, ang lolo ko dati ay driver ni Chairman Liu. Mamaya, sa tulong ni Chairman Liu, nakamit niya ang kanyang meron ngayon. Ang iyong kinaroroonan sa Xinjiang ay iniulat kay Chairman Liu ng lolo ko. Nakita ko na ang iyong mga larawan noon pa. Mr. Lin, ang bagay ngayon, mali ang paghawak ko. Pakisuyo, parusahan mo ako. Ayos lang. Gayunpaman, hindi mo alam na ako iyon. Tungkol naman kay Jiang Wu, Mr. Lin, huwag kang mag-alala, si Jiang Wu ay hindi na muling lilitaw sa harap mo, at hindi na rin siya manggagambala kay Miss Suyan. mabuti. Anong problema? Inapi ka na naman ba nila? Hindi, Kung gayon, gusto mo pa bang manatili? hindi. Sige, umuwi ka na. Pero hindi pa bumabalik si Ping. Ayos lang. Ayos lang. Suyan, kung ayaw mong manatili, pwede kang umalis kahit kailan. Mula ngayon, kung may magagalit sa'yo, pwede mo silang suntukin o sigawan ayon sa gusto mo. Tara na. Si? Paalam. Pingge, bakit ang galang mo sa Suyan na yan? Alam mo ba na muntik mo na akong mapatay ngayon? Ngayon, umalis ka sa Xinjiang. Simula ngayon, huwag mo na akong pakitaan. Pingge, kahit gusto mo akong patayin, bigyan mo man lang ako ng dahilan. Dahilan? Ang dahilan ay nakaaway mo ang maling tao. Suyan? Siyempre hindi. Si Lin yun? Imposible yan. Na, tiningnan ko na ang file niya dati. Siya lang ay isang ordinaryong tao nakatira sa isang sira-sirang bahay. Siya, Jiang Wu. Yan lang ang masasabi ko. Ngayon, umalis ka na. Mula ngayon, maging alerto ka. Kapag nakita mo yung lalaking yon, tumakbo ka ng napakalayo. Naiintindihan ko. Salamat. Oy, Lin yun? May iba pa? Kilala mo ba si Pingge dati? Hindi. Bakit kaya si Pingge kakaiba ngayon? Parang natatakot siya sa'yo. Talaga? Baka mali ako. Ang tulad ni Pingge, paano siya matatakot sa isang ordinaryong tulad mo? Umuwi ka na. Wang Shue. Libre ka ba ngayong Sabado?
Ano yon? Maghahapunan ng lolo ko para sa akin. Gusto niya akong ipakilala ng formal sa lahat. Gusto kitang imbitahin. Isang hapunan? Pero, di pa ako nakadalo sa hapunan. Di pa ako nakadalo sa hapunan. Eh ano, di rin ako naka-attend. Pero, Sabihin mo lang kung gusto mong pumunta. Sige, mag-empake ka muna. Isasama kita sa isang lugar. saan? Malalaman mo pagdating natin. Tulungan kita. Sino ka? So ikaw si Lin yun. Ako nga. Eh yun pala ang hinahanap ko. Sumama ka sa akin sa labas. Akala mo susunod ako sa iyo dahil lang sinabi mo? Sino ka ba para utusan ako? Ako si Secretary Zhang. Sa utos ni President Su, pinapante niya ako para ihatid ka sa kanya. President Su? Hindi ko siya kilala. Kung gusto niya akong makita, sabihin niyang lumapit siya sa akin. Bata, ang tapang mo naman. Hindi lang bastos na nililigawan mo ang binibini namin. Pati si President Su, pinapanto mo pa sa'yo? Dapat mong isipin kung gaano ka ba talaga kahalaga. Binibini ninyo? Si Su yan. Ang tatay niya ang may gustong makipagkita sa akin. Sasama ka na ba sa akin ngayon? Ako'y, lalabas lang ako saglit. Bababalik ako agad. President Su, andito na ang tao. Oo. So, ikaw at ang aking anak ay nagde-date? Sinabi ba sa iyo ni Su yan? Hindi niya sasabihin sa akin iyon. Kung gayon, ano ang gusto mo sa akin? Inimbestigahan kita. Nakatira ka sa isang squatter, pamilyang single parent. Ang kalusugan ng iyong ina ay hindi maganda. Sa background mong ganyan, karapat-dapat ka ba sa aking anak? Iminumungkahi ko na humanap ka ng dahilan para magpaalam sa kanya. President Su, tingnan mo ang Willow Lake sa harap mo. Ano ang nakikita mo? Mga alon na bughaw? Nakakabighani. Mga alon na bughaw? Nakakabighani. Sayang at ang ibabaw lang ang nakikita mo. At sa ilalim, ang tanawin na hindi mo kailanman pinahalagahan. Ngunit eksaktong nakatago sa ilalim. Ang diwa ng Willow Lake. Parang ang pagkaunawa mo sa akin ay nasa ibabaw lang. Ibig mong sabihin dapat akong gumugol ng oras para maunawaan ang lalim mo? Pasensya na, mahalaga ang oras ko. Hindi ko ito masasayang. Sa isang bata tulad mo. President Su, kung gayon, sinasayang mo ang oras sa anong uri ng tao? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Napili ko na para sa aking anak, ang pinakaangkop na mapapangasawa. Sino iyon? Jiang Wu? Niloloko mo ba ako? Paano ko magugustuhan ang ganyang uri ng tao? Ang pinili ko para sa aking anak ay ang Qingyang subsidiary ng Huading Group, ang bagong appointed na chairman. Ang pinakamayamang tao sa 3 lalawigan sa Timog Kanluran ang nag-iisang apo, ni Liu Zizong. Sinong sinabi mong hinahanap mo? Makinig ka, bata. Ang pinakamayamang lalaki, si Liu Zizong, ang tanging tagapagmana niya. Nakuha mo ba ang pahintulot niya? Ito. Wala kang pakialam diyan. Bibigyan kita ng 3 araw. Makipaghiwalay ka sa anak ko ng lubusan at malinis. O, ang mga paraan na ginagamit ko ay isang bagay na hindi kayang gawin ng isang estudyanteng tulad mo. Ginoong Su, sigurado ako na sa susunod na pagkikita natin, ikaw magbabago ang iyong ugali. Ganon ba? Managinip ka na lang. Okay ka lang ba? Ano bang mangyayari sa akin? Tara na, Saan? nakalimutan mo na? Nagkasundo lang tayo na dalhin ka sa isang lugar, hindi ba?
Akala ko, hindi ka na babalik. Sa puso mo, talaga bang hindi ako mapagkakatiwalaan? Siyempre hindi. E di tara na. Ang ganda ng mga damit na ito. Pero, dinala mo ako rito para gawin ng ano? Para pumili ng gown para sa iyo. Gown para sa akin? Hindi ko kailangan ng mga ito. Umalis na lang tayo. Paanong hindi mo kailangan? Hindi ba nangako ka na sa akin? Napupunta ka sa aking bangkete? Maganda yan. Bagay sa'yo. Oy, ialis mo ang marumi mong kamay. Kung madumihan mo ito, kahit ang buhay nyo ay hindi sapat para bayaran ito. Ang aming dalawang buhay ay hindi sapat. Magkano ang gown na ito? Sasabihin ko sa iyo at magugulat ka. Ang gown na ito ay 188,800. Kaya, ang aming dalawang buhay ay hindi man lang katumbas ng 180,000. Siyempre, 2 buhay lamang. At sa tingin mo ay ganoon sila kamahal. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang sinasabi ko. Namimili na may daladalang backpack. Ang mga mahihirap na estudyante ay dapat pumunta sa mga lugar para sa mahihirap na estudyante. Hindi para sa mga tulad mo na hawakan ng walang ingat. Umalis ka na dito ngayon. Ikaw. Humingi ka ng tawad. Pagkatapos, ibaba mo ang gown na ito at pasuotin mo siya. Gusto mong humingi ako ng tawad? Biro lang yan, bata. Sa ganito mong kalagayan, gusto mo pa ring magpanggap para sa kasintahan mo? May kakayahan ka ba? Sigurado ka bang hindi ka hihingi ng tawad? Gusto mo bang humingi ako ng tawad? Sige. Bilhin mo na lang itong damit. Anong nangyayari? Miss Su, pasensya na. May mga bastos na tao sumugod. Palalabasin ko sila agad. Aling damit ang nagustuhan nila? Ito. Kumuha ka ng bago. I-charge mo sa akin. Miss Su, ibibigay mo ang damit na ito sa kanila ng libre. May problema ka ba dyan? Wala. Sige, umalis ka na ngayon. Uwa. Sa mga luxury store na ito, ang mga staff ay madalas manghusga ng tao base sa itsura. Kayong dalawa dapat mag-ayos ng kaunti bago kayo mamili sa susunod. Oy. Kayong dalawa talagang maswerteng ngayon. Si Miss Su ay nasa magandang mood. Ngayon, kunin nyo at lumabas na kayo. Ano? Kayong dalawa hindi lang walang pera, kundi wala rin kayong kamay. Hindi ko alam tungkol sa swerte. Pero alam ko, magkakaroon ka ng malas. Sino ang binabantaan mo? Huwag mong kunin. Sandali lang. Ipapapunta ko siya mismo lumuhod sa harap mo at ibigay sa iyo ang damit. Hindi. Gusto kong ibalik kay Miss Su. Masyadong mahal ang damit na ito. Hindi ko ito matatanggap. Ayos lang. Babayaran ko siya mamaya. Sa ngayon, harapin muna natin ang tindera na ito. Secretary Zhang. Tagapamahala, saan mo ba ako dadalhin? Si Miss Su ay nasa naghihintay sa akin sa tindahan. Kalimutan mo na si Miss Su. Miss Lee, pumunta ka at asikasuhin ang VIP na kliyente sa lounge muna, saka tayo mag-usap. VIP, kwalipikado ba ako para paglingkuran sila? Sila mismo ang humiling sa iyo. Talaga? Ang galing. Gagawin ko ang aking makakaya upang paglingkuran sila. Sana nga. Minamahal naming VIP na kliyente, ikaw. Bakit ka tumigil? Anong ginagawa mo dito? Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Ito ang aming mall na may pinakamataas na VIP customer.
Sila ang mga pinakamataas na VIP customer. Ginoong Lin, pasensya na talaga. Hindi pa siya umabot sa antas na makapaglingkod sa iyo. O, hayaan mo akong personal na maglingkod sa iyo. Hindi na kailangan. Siya lang. Maaari ka nang umalis. Opo, Ginoo. Mas mabuti pang paglingkuran mo siya ng maayos. Kung ikaw ay magkamali, magkakaroon ka ng problema. Opo, Ginoo. Hindi ko narinig ang sinabi ng manager. Ginoong Lin, paano kita matutulungan? Kunin mo ang damit na nagustuhan ng kasintahan ko ngayon at ilabas ito para subukan niya. Opo. Sandali. Ang dumi ng mga kamay mo, ang kasintahan ko ay masyadong marangal. Paano siya magsusuot ng damit na hinawakan mo ng iyong maruruming kamay? Ano po ang gusto ninyo, Ginoong Lin? Kumuha ka ng isang palanggana ng tubig at hugasan mo ng maayos ang iyong maruruming kamay. Opo, Ginoo. Ginoong Lin, tingnan mo, ganito. Malinis na ba ngayon? Sa tingin mo ba, sapat na iyan? Dahil ang nobya ko ay sa tingin din na sapat na, kalimutan na lang. Salamat, Jilin. Wang Shui, ano sa tingin mo sa mga ito? Alin ang gusto mo? Paano ito? Ibaba mo. Oh. Nahulog mo ang damit sa sahig. Paano isusuot ng nobya ko iyan? Paano kung madumihan? Pasensya na, Jilin. Kukuha ako ng bago para sa iyo. Isang bago? Paano ito? Ako. Bakit hindi mo na lang bilhin? Ako. Hindi ko kayang bilhin. Kaya hindi mo kayang bayaran. Sa paraan ng pagsasalita mo, akala ko ikaw ay hindi isang tindero, kundi ang may-ari. Ginoong Lin. Nagkamali ako. Hindi ako dapat manghusga sa itsura. Hindi ako dapat manginsulto sa mga customer. Mangyaring maging mapagpatawad. Patawarin mo ako. Lin yun. Gusto ko nang umuwi. Si. Umalis ka. Salamat, Ginoong Lin, sa iyong awa. Sige, huwag kang magalit. Pagkatapos ng insidenteng ito, naniniwala ako na hindi na siya muling mangangahas na basta-bastang mambastos ng customer. Pasensya na talaga. Ngayon gusto kitang dalhin para pumili ng damit, pero hindi ko inasahan na masasaktan ka. Wala akong problema. Umuwi na tayo. Hindi ka pa umaalis? Malapit na kaming bumalik. Suyan, nandito ka pa, magaling. Ito ang damit na binili mo dati. Eto, kunin mo ulit. Ang mga bagay na ibinibigay ko, walang dahilan para hingin sila pabalik. Maghintay ka muna doon. See ya. Ini-ignore mo ako dahil sa kanya. Salamat sa ngayon. Ito ay regalo bilang kapalit. Hindi iyon ang ibinigay mo ngayon, yung damit. Ang iyong panlasa ay talagang pangit. Tara na. Tinanggap ni Suyan. Si Suyan ay maganda at galing sa mabuting pamilya at tinulungan lang niya tayo. Siya ay isang talagang mabuting tao. Oo, siya ay talagang mabait na tao, pero may ugali siyang prinsesa masyado. Anong problema? Bakit ka nakasimangot?
Sino ang nanggagalit sa ating prinsesa? Galit ka? Hindi naman. Wala. Nag-shopping lang ako ngayon at wala akong makitang magagandang damit. Oh, akala ko may seryoso. Mag-transfer ako ng 2 milyon pa sa'yo. Bukas, mag-shopping ka ng maganda. Salamat, Papa. Ah, ikaw talaga. Oh, siya nga pala, Xiaoyan, hindi ko naman hinihikayat kang mag-aksaya ng pera. Kasi lang ang banquet na dadalhan kita ngayon ay iba sa dati. Siya ay taga-Huading Group, ang magiging tagapagmana. Kailangan mong mag-ayos ng sobrang ganda. Subukan mong makuha siya agad. Papa, nariyan ka na naman. May nobyo na ako. Anong klaseng nobyo yan? Inalam ko na ang tungkol sa kanya. Walang kwenta siya. Hindi ko nga alam kung ano ang nakikita mo sa kanya. Ako? Gusto ko lang siya. Dahil hindi niya ako gusto. Ano yung sinabi mo? Oh, ano ba, Papa? Pagod na ako pagkatapos ng mahabang araw ng shopping. Pupunta ako sa kwarto ko para magpahinga. Hoy! Siya ay taga-Huading Group, ang magiging tagapagmana. 100 beses siyang mas magaling kaysa kay Lin Yun. Hindi mo ba ito sineseryoso? Kung siya ay napakagaling, pakasalan mo siya. Ikaw? Anong sinasabi mo? Ano pa ba ang mayroon ngayon? May iba pa bang trabaho? Wala na, iyon lang. Lin, sasagutin ko itong tawag. Lin, gusto ni Wang Ping na pumunta at bisitahin ka. Wang Ping? Oo, ang lolo niya dati ay driver ni Chairman Liu. Para sa reunion mo kay Chairman Liu, malaki ang naitulong ng lolo niya. Nakilala ko na siya. Go. Dalhin mo siya rito. May dala rin siyang ibang tao. Gusto kang ipakilala sa kanya. Oo, Kapag pumasok tayo, dapat kang maging napakarespeto. Huwag kang magpapakaarte. Dahil sa kanyang katayuan, kahit mas matanda ka sa kanya, hindi ka dapat maging bastos kailanman. Paano ako maglalakas loob na magpakaarte kay Ginoong Lin? Sobra ang pagtingin mo sa akin. Tandaan mo ang sinabi ko. Nakuha ko. bossing, narito na sila. Ginoong Lin, Lin? Anong ginagawa mo rito? Su Yuanshan. Anong ginagawa mo? Bakit hindi mo binabati si Master Lin? Siya, si Master Lin. Apo ni Chairman Liu. Hindi ba siya estudyante sa Qingda University? Isang estudyante ng Qingda. May alitan ka ba sa apo ni Chairman Liu? Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Lin. Master Lin. Hindi ko inaasahan iyon. Ang taong gustong ipakilala ni Wang Ping ay ikaw. Master Lin. Walang galang ako sa iyo dati. Maaari mo ba, para kay Suyan, ikaw, wag mong personalin. Ayos lang? Noong huli tayong nagkita, sinabi ko na. Sa susunod na pagkikita natin, magbabago ang iyong saloobin. Sa tingin mo ba, ako ay hindi sapat para sa anak mo? Hindi. Siyempre, sapat ka. Na magugustuhan mo ang aming Suyan? Yan ang pamilya naming Subiyaya. Sayang. Si Suyan at ako ay hindi magkasintahan. Kanina, tinutulungan ko lang siya sa pang-aasar ni Jiang Wu na nagkunwari akong boyfriend niya sa loob ng ilang araw. Ginoong Lin, eto. Gabi na, may mga gagawin ako, kaya aalis na ako. Alagaan mo sila. Opo, Presidenteng Su. Ginoong Lin, hayaan mo akong magpaliwanag. Su Yuanshan. Kaya si Suyan ay hindi kasintahan ni Ginoong Lin. Kung alam ko lang ito, hindi ko sana inirekomenda ka kay Ginoong Lin. Presidenteng Wang. Hindi ko rin alam. Xiaoyan, bilisan mo sabihin mo sa akin. Ikaw at ang nobyo mo hanggang saan na kayo? Tatay, sasabihin mo na naman ba na estudyante siya at hindi sapat para sa akin? At sabihin mong iwan ko siya? Sige, ang mga tenga ko ay halos manigas na sa kakarinig. Hindi. Ang ibig sabihin ni tatay, mula ngayon, susustentuhan ko ng lubos ang relasyon mo at ni Lin Yun. Buong suporta. Ano? Ililipat ni tatay sa iyo 5 milyong dolyar. Bumili ka ng magagandang damit at magpaganda ka. Bilisan mo. Kay Lin Yun at tapusin na ang usapan. Tatay, ano bang pinagsasabi mo? Ako? Kalokohan?
Kung mabubuntis ka ng anak ni Lin Yun, mas maganda iyon. Pagkatapos, ililipat ni tatay ang kalahati ng shares ng kumpanya sa iyo. Tatay, ikaw, may lagnat ka ba na sumisira sa utak mo? Wala akong panahong magpaliwanag ng ganoon. Anyway, hanapin mo siya ngayon na, kung hapunan o sine, kahit ano. Gawin mo ang anumang paraan para mapasa kanya. Kunin mo siya. Umalis ka na. Suyan, anong ginagawa mo dito? Ang arte mo naman, kailangan mo pa bang mag-aral? Diskriminasyon sa prinsesa, ha? Siyempre hindi. Kaya isama mo ako. Hindi ko alam kung paano. Oh, kaya mo yan. Ngayon, pareho na tayo ng mundo. Lin Yun. Tigilan na natin dito ngayon. May gagawin ako. Aalis na ako. Pero ang ating Nian Tian, Lin Yun, ang iyong proyekto? Pwede ba akong sumali? ang grupo namin puno na. Palayasin mo ang isa. Wang Shui, Lin Yun, bakit ako mas masahol pa sa kay Wang Shui? mas magaling ka sa kanya sa lahat ng aspeto. At least, may panlasa ka. Pero hindi kita gusto. Nagpanggap ako dati na maging nobyo mo. Ayoko lang makita na babae na ginagambala ng mga siga. Mayroon na akong taong gusto ko. Lin Yun, bumalik ka rito. Wala pang nangahastratuhin ako ng ganito. Hindi ako naniniwala na hindi kita mapapanalo. Wang Shui, bakit ka tumatakbo ng napakabilis? Ayokong makagambala ikaw. At si Suyan. Ginagawa mong parang may kung anong namamagitan sa atin. Wala kayong dalawa. Siyempre wala. Pero bagay na bagay kayo. Paano kaming bagay? Mayaman siya, spoiled at pasaway. Wala akong interes sa kanya. Sino ba? Ang gusto mo? Tulad. Ikaw, nasa harapan ko. Wang Shui. Ang handaan ngayong Sabado, darating ka, di ba? Oy, Lin Yun, tulungan mo ako dali. Nasa Yuan May Hotel ako. Kuwarto 2203. Ano pang hinihintay mo? maglaro ka lang. May gagawin ako. Lenyon, ginago mo na naman ako. Nasa promotion match ako. Suyan, anong ginagawa mo? Lenyon, nilason ako. Tulungan mo ako. Suyan, kung nilason ka, magpatingin ka sa doktor. Bakit sa akin ka lumapit? Huli na. Kumalma ka. Kumalma ka. Ihahatid kita sa ospital. May mali sa amoy ng kwartong ito. Ano ang pangalan mo? Lenyon, ano ang ginawa mo sa akin? Hindi ba ako ang pinalapit mo? Nakalimutan. Tinawag kita para iligtas ako. Wala nang iba. Ang amoy sa silid na ito ay tiyak na may binago sa mahigpit na pagsasalita. Ako ang biktima.
Sinamantala mo ako ng husto. At sinasabi mo pa ring ikaw ang biktima. Lumabas ka. Gusto mo ba talagang umalis ako? Aalis ka talaga? Hindi ba sinabi mo sa akin na umalis? Ako, sabi ko umalis. Kaya umalis ka. Hindi ka ganyan dati. Ano ba talaga ang gusto mo? Pareho tayong. Kailangan mong managot. Pananagutan? Ayaw mong managot? Lin yun, gago ka. Lin yun, bakit ang bilis mong maglakad? Hindi mo ba naaalala kagabi? Ikaw ang humawak sa akin. Ayaw kang bumitaw. Well, pwede kang maging mas malambing. Kukunin kita sa kotse, okay? Ganyan dapat. Wang Shui. Wang Shui, anong ginagawa mo dito? Ano? Nandito ka rin ba kasama ang kasintahan mo magdamag? Lin yun, medyo nasusuka ako. Dalhin mo muna ako sa ospital. Lin yun, sa puso mo, may lugar talaga ako sa puso mo. Linyon. Ngayon, ang Huading Group ay naghahanda ng piging para sa bagong chairman, ang kanyang inaugurasyong piging. Magkakaroon ng maraming VIP at mga tanyag na tao. Dinala kita rito para makakita ng mundo. Tandaan mo, kaunti lang ang usap, mas marami ang panood. Manatili ka sa tabi ko. Huwag kang umalis. Dinala mo ako sa isang lugar na ganito. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka nila? Sino ang maglalakas loob na tumawa sa lalaki ko? Lin yun! Malaki na ang narating mo ngayon. Nakabit ka sa isang mayamang babae? Sino ka? Ako ang dating kasintahan niya. Binabalaan lang kita ng maayos. Ang pamilya niya ay napakadukha. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Bukod kay Wang Shui, may isa ka pang dating kasintahan. Ah. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi mo ako tinanong. Huwag kang sumama sa akin. Lin yun. Ang binibini ay hindi madaling lambingin, hindi ba? Ibinenta mo sa akin ang imbitasyon. Ngayon ang binibini ay iniwan ka na naman. Paano ka papasok? Anong kinalaman mo diyan? Paano kung ganito? Bigyan mo ako ng $1,000,000 at isa sa alang-alang ko. Naisama ka. Pagkatapos ng lahat, malapit na akong maging ang chairman ng Huading Group babae. Ikaw? Hindi ka karapat-dapat. Gusto kong makita kung gaano katagal ka magiging mayabang. Hanggang kailan, kapag dumating ang panahon, huwag kang lumapit sa akin na nagmamakaawa. Kamusta? Ang taong tinatawagan mo ay pansamantalang hindi available. Lin Xiao. Si MS, Wang ay hindi pa rin sumasagot sa telepono niya. Gusto mo bang magpadala ng tao para sunduin siya? Hindi na kailangan. Ayokong pilitin siya. Magpabantay ka sa pinto. Kung dumating siya, ipaalam mo sa akin agad. Oo. Baka naman talaga hindi siya pumasok. Lin yun, bakit ngayon ka lang lumalabas? Hindi ba ikaw ang unang pumasok? Ako ang nauna. Nauna akong pumasok. Dahil galit ako. Hindi mo ba naisip na sumunod sa akin at aliwin ako? Hindi ganyan ang trato mo kay Wang Shui. Nasabi ko na, hindi kita gusto. Ikaw, si Wang Shui ba ay napakahusay? Wala siyang maibibigay sa iyo. Kung ako ang kasama mo, makakatipid ka ng hindi bababa sa 30 taon ng paghihirap. Sa kanya, ang mga handaan na tulad nito, hindi mo mararanasan na dumalo sa buong buhay mo. Ano ang tinatawanan mo?
Sino nagsabi sa iyo na ang isang handaan na tulad nito hindi ko kayang dumalo? Ano ang ibig mong sabihin doon? Mahal na mga panauhin, mga kababaihan, mga ginoo, kumusta sa inyong lahat? Maraming salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule upang sumama sa amin para sa bagong tagapangulo namin. Handaan ng inaugurasyon. Ang host ng handaan ngayong gabi ay malapit nang pumunta sa entablado. Pag-uusapan natin ang ating negosyo mamaya. Manatili ka lang sa tabi ko. Ngayon, anyayahan natin si Chairman Leo sa entablado upang ipahayag ang magandang balita. Kumusta sa inyong lahat? Ako si Leo Zishang. Sa palagay ko kamakailan, marahil ay narinig ninyo ang ilang chismis. Dito, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Hindi ito mga chismis, ito ay pawang katotohanan. Natagpuan ko talaga ang nag-iisa kong apo, at ginawa ko siyang ng Huading Group, nag-iisang tagapagmana. Chairman Leo, maaari ba naming lahat na makilala itong nag-iisang tagapagmana ng Huading Group? Oo. Kamakailan lang namin narinig tungkol sa kanya, ngunit hindi pa namin siya nakikita ng personal. Siyempre pwede. Narito siya ngayon. Yuner, halika, batiin mo ang lahat. Magandang araw sa lahat. Ako si Lin Yun. Bata pa siya. Sana simula ngayon, alagaan mo siya ng mabuti. Kung may gawin siyang mali, huwag mo siyang pagmula ng hirap. Diretso ka sa akin. Sige, ituloy na ang piging. Yuner, pumunta ka at makipagkilala sa lahat. Lin Yun, bago ito. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat ako naging sobrang bulag at iniwan ka. Pero ang mahal ko ay ikaw pa rin. Pwede ba tayong magsimulang muli? Ay, Ano ngayon? Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Itapon mo na yan. mahal kita. Lin Yun. Ikaw talaga ay apo mismo ni Chairman Liu. Hindi mo ba narinig? Iyon? Kaya, dati, hindi mo sa akin sinabi. Hindi ka nagtanong. Hindi mo hahanapin si Wang Shui, di ba? Anong maganda sa kanya? Lin Yun, ako ay naging babae mo na. Hindi ka maaaring pumunta sa iba. Suyan. Kung may nakatira sa Shantytown, baka hindi malaman ni Lin Yun. Pero bilang magiging tagapagmana ng Huading Group, si Lin Yun, malalaman niya. Na noong gabing iyon, talagang walang nag-set up sa iyo. Ikaw lang ang lahat. Ikaw mismo ang nag-ayos ng lahat. Ikaw, alam mo na ang lahat ngayon. Oh. Alam ko lahat. Dumating ka rin. Ako? Alam kong hindi dapat ako pumunta. Ang aking katayuan ay hindi tumutugma sa iyo. Pinili mo si Suyan ay tamang desisyon. Pero gusto ko lang makita ka sa huling pagkakataon. Sino nagsabi sa iyo na si Suyan at ako naging magkasama? Ano naman kayong dalawa sa hotel noong araw na iyon? Noong araw na iyon ay isang hindi pagkakaunawaan lang. Lahat iyon ay pakana ni Suyan. Kaming dalawa
ay hindi kailanman naging magkasama. Talaga? Siyempre totoo. Kaya, ikaw, handang-handa pa ring sumama sa akin? Gusto ko. Leon, Leon, ang panlasa mo ay pa rin kasing sama ng dati. Balang araw ipapakita ko sa'yo na ako ang pinakaangkop para sa iyo. Sisikapin ko rin na maging mas mahusay. Ikaw, ay sapat na mabuti. Hindi pa sapat.